Nay, huwag na nating pahirapan ang sarili. Pumirma na lang kayo sa kasulatan. Tutal, hindi nyo na rin naman alam ang pinipirmahan nyo dahil matanda na kayo. Ang boses ni Gavin ay parang latigo na pumalo sa tahimik na gabi sa loob ng maliit na kusina. Isang mangkok ng mainit na sinigang ang nakahain sa gitna ng mesa, pero ang singaw nito ay parang mabilis na pinalitan ng lamig. Nakatayo si Corazon habang hawak ang sandok. Ang mga kamay niyang may magaspang na balat at nanginginig ng bahagya ay huminto sa ere. 27 taon niyang inilaan ng mga mata at daliri sa pag-inspeksyon ng mga depektibong piyesa sa Laguna Technopark. Bawat isang sirkito, bawat isang depektibong linya ay nakita niya. Pero ngayong gabi, ang depekto ay wala sa mga microchip ng pabrika. Ang depekto ay nasa sarili niyang hapagkain stand. Si Bianca, ang apo na pinag-aral niya sa pamamagitan ng pagpupuyat sa night shift, ay nakayuko lang at pilit iniiwasan ang kanyang mga mata. Sa tabi nito, si Gavin, ang lalaking may mukhang maamo pero may niting nag-iiwan ng latay sa dibdib, ay nakangisi habang itinutulak palapit sa kanya ang ilang makakapal na papel na may nakatatak na attorney's notary. Ano to, Gavin? Mahinang tanong ni Corazon. Ang boses niya ay hindi nanginginig sa takot, kundi sa lalim ng kirot na pilit niyang nilulunok. Ito ang pera ng kanyang separation pay. Ito ang pinagpaguran niya ng halos 30 taon para sana may maipagawa siyang maliit na repair shop at pambili ng gamot sa Rayuma. Special power of attorney. Nay, sagot ni Gavin. Ang tono ay mapagmalaki na parang nagmamay-ari na ng buong barangay. Para madali nating mailabas ang pondo ng huling sweldo at benepisyo mo para sa e-commerce business namin ni Bianca. Sabi nga ni Tita Nena, ulyanin ka na raw minsan. Madalas kang makalimot ng susi. Baka mamaya mawala pang tseke. Kami na ang bahalang humawak. Nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid na si Nena, ang babaeng ilang ulit niyang sinalo sa mga utang dahil sa pagkatalo sa sugal, lalong kumirot ang dibdib ni Corazon. Pero ang mas masakit kaysa sa salita ni Nena ay ang katahimikan ni Bianca. Ang apo na dineskartehan niyang mapagtapos ng marketing, na yon ay tahimik na kumakampi sa magnanakaw ng sarili niyang kinabukasan. Hindi sumigaw si Corazon. Hindi niya ibinato ang mangkok ng sinigang tulad ng ginagawa ng mga taong walang kontrol sa emosyon. Bilang isang QA inspector, natuto siyang suriin muna ang buong sistema bago hatulan ang isang piyesa. At sa sandaling iyon, nakita na niya ang buong depekto ng relasyon nila. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok. Nilinis niya ang kanyang mga kamay sa basahan bago hinawakan ang sulok ng kontrata. Ang mga mata niyang may luha ay tumingin ng diretsyo kay Bianca. Bianca, tawag niya. Ang boses ay kalmado, pero may bigat na nagpatigil sa paghinga ng dalaga. Apo, tingnan mo ako. Sabi ba nila sa'yo, ulyanin na ako? Namumulang umiling si Bianca, pero hindi ito tumingin ng tuwiran. Nay, para naman sa kinabukasan namin to ni Gavin. Sabi niya, kung hindi natin i-invest ngayon, mapupunta lang sa wala ang pera. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Corazon ang lahat. Hindi lang ito usapan ng pondo. Ito ay isang hukom ng kawalan ng utang na loob na inihanda laban sa kanya sa sarili niyang tahanan. Bago pa makapagsalita si Gavin, kinuha ni Corazon ang itim na ballpen na nakapatong sa ibabaw ng kontrata. Numiti si Gavin. Akala niya ay nagtagumpay na ang kanyang gaslighting. Pero sa halip na pumirma sa linya ng principal, dahan-dahan at mariing ginuhita ni Corazon ng krus ang buong pangalan niya sa ibabaw ng papel. Sabay lukot nito sa isang kamay at ibinato sa mukha ng binata. Huwag mong subukang basagin ang ulo ng isang taong buong buhay ay naghanap ng mali sa madilim. Malamig na sabi ni Corazon habang tumatayo ng tuwid, walang bakas ng panghihina. Hindi ako ulyanin, Gavin. At ang perang pinagpaguran ko sa bawat gabi ng pagpupuyat sa pabrika, hinding-hindi nyo makukuha ng basta-basta. Bago pa makapagsalita si Gavin at bago pa makalapit si Nena mula sa labas ng pinto para magsalita ng pabor sa kanila, mabilis na kinuha ni Corazon ang susi ng bahay,
Isinabit ang lumang cardigan at humakbang palabas ng pinto patungo sa malamig na gabi ng Laguna. Manang, huwag na kayong magmatigas. Para din naman sa inyo to. Tignan nyo nga kayo. Nagiinit na naman ang ulo nyo sa simpleng bagay. Sabi nga ng doktor na kaibigan ni Gavin, may signs na talaga kayo ng demensya. Ang boses ni Nena ay umaalingawgaw sa loob ng maliit na sala, habang pasimple nitong inilalagay ang susi ng kabinet sa ibabaw ng TV rack. Umaga na, pero parang binagsakan ng gabi ang buong bahay. Si Corazon ay tahimik na nakaupo sa silya, habang pinapanood ang kanyang kapatid na parang reyna na naglalakad sa sarili niyang teritoryo. Hindi na nag-aksaya ng laway si Corazon para makipagtalo. Alam niyang ang pakikipagsigawan kay Nena ay katulad ng pakikipagtalo sa isang sirang radyo. Walang maririnig, kundi ingay. Ang mas mabigat na presensya ay ang kay Gavin. Nakakarating lang kasama ang isang lalaking may dalang itim na briefcase at nakasuot ng makintab na polo barong. Magandang umaga po, Ginang Medina, panimula ng lalaki na nagpakilalang si Attorney Arnaldo. May dala itong ilang dokumento na mukhang pormal na pormal. Nandito po ako para i-assess ang inyong competency batay sa kahilingan ng inyong pamilya. Bilang mga tagapag-alaga ninyo, may karapatan silang humawak ng inyong financial portfolio pansamantala habang sumasailalim kayo sa medical evaluation. Si Bianca ay nakatayo sa may pintuan, pilit na pinipigilan ang sarili na tumingin kay Corazon. Namumula ang mga mata nito, tanda na umiyak na naman ito ng magdamag. Pero sa halip na lumapit sa kanyang nanay para humingi ng tawad, mas pinili nitong hawakan ang braso ni Gavin para humugot ng lakas. Attorney, mahinang sambit ni Corazon, ang boses ay kalmado pero may talas na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ako baliw, at lalong hindi ako ulyanin. Kung gusto niyong malaman kung gaano kalinaw ang isip ko, itanong niyo sa mga engineer sa Laguna Technopark kung sino ang nag-approve ng utos para i-reject ang batch 402 noong 1 taon. Natawa si Gavin, isang tawa na pilit at may halong panlilibak. Nay, huwag na nating idamay ang pabrika. Sarado na yon. Ang usapan dito ay ang kinabukasan namin ni Bianca. Kung hindi kayo pipirma sa guardianship papers na ito, mapipilitan kaming ilapit sa barangay at sa korte ang mental state nyo. Ayaw naman nating maging katawa-tawa sa mga kapitbahay, di ba? Ang salitang hiya, ang takot na mapahiya sa harap ng komunidad, ang pinakamalakas na sandata na ginamit ni Gavin laban sa kanya. Sa kulturang Pilipino, ang pagdadala ng pamilya sa korte o ang tsismis ng kapitbahay ay isang uri ng panlipunang kamatayan. Ngunit para kay Corazon, ang totoong kamatayan ay ang pagpayag na yurakan ang sarili niyang danggal. Binuklat ni Attorney Arnaldo ang mga papel at inilapag sa harap ni Corazon kasama ang isang bolpen. Kailangan lang po ang inyong thumb mark o lagda para ma-transfer ang temporary control sa inyong savings account. Tumitig si Corazon sa makapal na kontrata. Dahan-dahan niyang iniyunat ang kanyang kamay, ang mga daliri ay dumaan sa ibabaw ng papel na parang sinusuri ang bawat linya ng depekto. Si Nena ay napanghiti na parang nanalo na sa loto, habang si Gavin ay huminga ng maluwag. Pero sa halip na pumirma, dahan-dahan ding hinila pabalik ni Corazon ang kanyang kamay at pinag-cruise ito sa tapat ng kanyang dibdib. Kung gusto niyo ng pirma ko, sabi ni Corazon nang may diin sa bawat salita, dalhin niyo muna ako sa totoong doktor. Hindi sa kaibigan ng abogadong binayaran mo, Gavin. Namumula sa inis si Gavin, pero pinigilan nito ang sarili at bumulong kay Attorney Arnaldo. Bago pa makatugon ang abogado, lumapit si Bianca, lumuhod sa harap ng silya ni Corazon at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng matanda. Nay! Parang awa niyo na po. Umiiyak na pakiusap ni Bianca. Tulungan niyo na kami. Kung hindi po kayo pipirma, masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Ayaw kong mapahiya. Ayaw kong mawala si Gavin. Ang huling linyang iyon. Ang takot na mawala si Gavin.
ang nag-iwan ng matinding lamig sa dibdib ni Corazon. Hindi ito takot na mawala ng ina. Ito ay takot na mawala ng lalaking nag-uutos sa kanya. Ang pag-ibig na binibili ng pera at panlilinok, anak, ay parang basahan na madaling mapunit. Bulong ni Corazon habang hinahaplos ng may pag-iingat ang buhok ng apo bago ito maring itinulak palayo. At hinding-hindi ko isa sa panganib ang buong buhay ko para lang sa basahan na yan. Tumayo si Corazon ng walang pasubali. Iniwan ng abogado si Nena at si Gavin na nakatayo ng may gulat at galit sa gitna ng sala. Pumasok siya sa kanyang silid at marahas na isinara ang pinto nang marinig ang pag-alis ng mga ito sa labas ng gate kasama ang pagbabanta ng abogadong magbabalik sila. Dalang ang utos ng korte, kinuha ni Corazon ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. Nanginig ang kanyang mga daliri, pero matatag ang kanyang layunin. Dinate niya ang numero ng isang taong huling inasahan niyang tatawagan. Ang head ng legal department ng kanilang dating pabrika. Hello, Engineer Cruz. Si Corazon to. May kailangan akong paimbestigahan tungkol sa mga dokumentong inilabas ni Gavin Santiago. Ang amoy ng pritong tuyo at kape sa umaga ay karaniwang tanda ng isang payapang simula sa maliit na sari-sari store ni Nena sa gilid ng kalsada. Pero ngayong umaga, ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng kanyang tiyahin ay tila asidong sumisira sa natitirang ugnayan ng kanilang pamilya. Nakaupo si Corazon sa isang plastik na silya sa gilid ng tindahan. Kunwari ay nag-aayos ng mga latang sardinas, habang ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa tsismisa ni Nena at ng kapitbahay nilang si Aling Rosa. Naku, Maring Rosa, kawawa nga si Gavin at ang pamangkin kong si Bianca, bulong ni Nena, sadyang nilalakasan para marinig ng mga taong dumadaan. Hanggang ngayon, ayaw pa ring ibigay ni Corazon ang pondo. Kitang-kita naman sa mukha niya na ulyanin na. Minsan nga, nakakaligtaan niyang patayin ng kalan. Delikado na talaga. Baka masunog pa kaming lahat dito. Si Aling Rosa ay napaling habang humihigop ng kape. Ay naku, Nena. Masama yan kapag ganyan na ang edad. Dapat dinala na niyan sa home for the aged. O kaya'y pinapirma na sa mga anak. Mahirap yung may kasama kang matandang naguulol na. Baka mamaya, pati kayo, madamay sa gulo. Si Corazon ay hindi kumibo. Ang mga kamay niya sa ibabaw ng lata ay mahigpit na humawak. Hindi ang chismis ang sumasakit sa kanya, kundi ang katotohanan na ang sarili niyang kapatid ang nagpapakain ng lason sa buong barangay para lang mapabilis ang pagkuha sa kanyang pera. Maya-maya pa, dumating si Gavin sakay ng isang hiniram na kotseng puti. Suot ang pormang de-police na polo shirt at makintab na sapatos, dire-diretso itong lumapit kay Nena sabay abot ng isang manipis na sobre. Tita, ayos na ba ang listahan ng mga lumagda? Tanong ni Gavin, sadyang nilakasan din ng boses. Kailangan na natin ng pirma mula sa mga kapitbahay para mapatunayan sa korte na unfit na si Nanay Corazon na humawak ng sarili niyang pera. Kapag nakuha natin ang endorsement ng barangay, wala na siyang magagawa. Binuksan ni Nena ang sobre at nakita roon ang ilang libong piso. Ang ngiti sa mukha ng ginawa ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Wala kang problema sa akin, Gavin. Ako na ang bahalang magpapirma kina Aling Rosa at sa iba pang taga dito. Basta yung usapan nating 10% mula sa capital, ha? Para naman to sa pagbangon ng tindahan ko. Sa likod ng mga nakasalansang kahon ng sabon, dahan-dahang tumayo si Corazon. Ang bawat hakbang niya palapit sa kanila ay mabigat pero hindi nanginginig. Nang maramdaman ni Nina ang anino ng kapatid, agad itong napalingon. Ang ngiti sa mukha nito ay bahagyang nawala, pero mabilis ding bumalik ang tapang ng taong walang hiya. Oh, Corazon, gising ka na pala. Buti naman at narinig mo ito. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pumirma ka na lang sa gusto ni Gavin para hindi na tayo mapahiya sa buong barangay. Hindi tumingin si Corazon kay Nena. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Gavin, ang lalaking nag-aakalang kaya niyang paikutin ang buong mundo gamit ang tamis ng dila at pekeng dokumento. Gavin!
Tawag ni Corazon. Ang boses ay kalmado pero may lamig na nagpasorpresa sa binata. 10% ba ang usapan ninyo ni Nena? Ang mura naman ng halaga ng konsensya ng kapatid ko. O baka naman pareho lang kayong mumurahin ng halaga? Namumula sa inis si Gavin habang humakbang palapit. Anong pinagsasabi mo dyan, Nay? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakikita mo ba ang mga tao? Sila ang magpapatunay na hindi mo na kaya ang sarili mo. Oo nga, Corazon. Sabat ni Aling Rosa mula sa lamesa. Mag-asikaso ka na lang ng apo mo at huwag mo nang pahirapan si Gavin. Baka ma-stroke ka pa dyan sa katigasan ng ulo mo. Tumango-tango si Corazon. Sa kadahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Pinindot niya ang screen at isinadya nitong i-play ang audio recording na nakuha niya habang nag-uusap ang dalawa sa likod ng tindahan kanina lamang. Basta yung usapan nating 10% mula sa capital ha? Para naman to sa pagbangon ng tindahan ko. Ang boses ni Nena ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid ng sari-sari store. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay sabay-sabay na lumipat kay Nena na ngayon ay namumutla na parang pinaputi ng pulbos. Si Gavin naman ay nawala ng kulay ang mukha. Biglang inabot ang cellphone para agawin ito. Pero mabilis itong iniwas ni Corazon. Gusto niyo palang patunayan sa barangay na uyanin ako? Malamig na sabi ni Corazon habang pinapatay ang playback. Pero mukhang ang dapat mo nang patunayan dito ay kung paano ibinebenta ng isang kapatid at ng isang mandurugas ang karangalan ng isang pamilya para sa 10% utang na loob. Natahimik ang buong paligid. Si Nena ay nanginginig na napaatras habang itinuturo si Corazon. Hindi totoo yan. Pinik niya yan. In-edit niya yan. Pwede nating iparinig sa kapitan ang buong kopya? Ani Corazon nang diretsong tumingin sa mga mata ni Gavin. O gusto mo bang tawagan ko na rin ang legal department ng Laguna Technopark para itanong kung anong klase ng negosyo ang pinasok mo gamit ang pangalan ng apo ko? Ang huling sinabi na yon ang nagpakawala ng takot sa mga mata ni Gavin. Agad nitong hinila ang kwelyo ng sariling damit at padabog na tumalikod. Tandaan mo to, matanda ka na. Hindi ka makakaligtas sa susunod na hakbang ko. Sigaw nito, bago sumakay sa kotse at kumaripas ng takbo. Naiwan si Nena na nanginginig sa gitna ng daan, habang ang mga kapitbahay ay dahan-dahang nag-iiwas ng tingin. Si Corazon ay nanatiling nakatayo ng tuwid, hindi gumagalaw, pero sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang simula pa lamang ito ng isang mas malaking bagyo. Nay, basahin niyo to! Pakiusap, pirmahan niyo na! Kapag hindi natin binayaran ang natitirang balanse sa loob ng 10 araw, kakasuhan ako ng estafa. Ako ang nakapirma bilang co-maker, Nay. Makukulong ako! Ang boses ni Bianca ay nanginginig habang inilalagay sa ibabaw ng mesa ang isang makapal na Notice of Default and Demand to Pay. Ang mukha ng dalaga ay namumutla, ang mga mata ay namamagas sa kakaiyak, at ang mga labi nito ay nanginginig, habang nakatingin kay Corazon na noon ay tahimik na nag-aayos ng mga lumang kable ng radyo sa gilid ng silid. Hindi agad sumagot si Corazon. Dahan-dahang ibinaba niya ang hawak na plais, pinunasan ang mga delirium na may bahid ng grasa sa isang basahan, saka tiningnan ang apo. Sa loob ng ilang araw, mula nang mapahiya si Gavin sa sari-sari store ni Nena, ang binata ay tila naglaho na parang bula. Hindi nagpapakita sa bahay, pero patuloy na nagpapadala ng mga banta sa pamamagitan ng mga dokumentong legal. At ngayon, ang bitag ay tuluyan ng sumaklot kay Bianca. Magkanong sinasabi nilang kailangan mong bayaran, Bianca? Mahinang tanong ni Corazon. Ang boses ay kalmado, pero may bigat na nagpalunok sa dalaga. Mahigit 1 milyon, Nay. Umiiyak na sagot ni Bianca habang napaupo sa silya at tinakpan ang mukha ng mga kamay. Sabi ni Gavin, para yun sa unang shipment ng mga imported electronic components para sa kumpanya namin. Pero kailangan daw munang i-clear ang huling balanse sa bodega sa Laguna Technopark bago i-release ang mga produkto. Kinuha niya ang pangalan ko bilang guarantor dahil sabi niya,
Tiwala naman daw tayo sa isa't isa. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa labang ng matanda. Tiwala. Iyan ang salitang madalas gamitin ng mga taong walang intensyong maging tapat sa simula pa lang. Tumayo si Corazon at lumapit sa mesa. Kinuha niya ang papel na naglalaman ng pangalan ng supplier company at ang address ng bodega. Nang mabasa niya ang pangalan ng kumpanya na nakatatak sa dokumento, ang kanyang mga mata ay naningkit. Golden Matrix Trading. Hindi na bago kay Corazon ang pangalang iyon. Noong huling taon, bago magsara ang Laguna Technopark, ang kumpanya niyon ang lumito sa mga ulat ng internal audit dahil sa tangkang pagpuslit ng mga depektibong microchips palabas ng compound. Ngunit dahil biglang nagsara ang pabrika, ang kaso ay natabunan at ibinilang na lamang bilang normal inventory loss. Hindi ka lang niloloko ni Gavin tungkol sa negosyo, Bianca. Seryosong sabi ni Corazon habang nakatitig sa mga mata ng apo. Ang kumpanyang pinagkakautangan mo ngayon ay ang dating sangkot sa nakawan ng mga piyesa sa pabrika kung saan ako nagtrabaho. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Tumigil ang pag-iyak sa loob ng ilang segundo. Nay, anong ibig mong sabihin? Si Gavin magnanakaw? Hindi ko pa alam ang buong lawak ng ginagawa niya. Sagot ni Corazon habang inilalagay ang papel sa bulsa ng kanyang apron. Pero ang alam ko, kung hindi natin alamin kung nasaan ang mga imported components na sinasabi niya, ikaw ang makukulong sa salang pagtatago ng puslit na gamit. Tumayo si Bianca. Pilit na kumakapit sa braso ng matanda. Tulungan niyo ako, Nay. Si Gavin. Ayaw na akong sagutin sa telepono. Sabi niya, kung hindi ko raw mapipilit si nanay na ibigay ang retirement fund, bahala na akong mabulok sa kulungan. Wala na akong ibang malalapitan. Ang takot at pagsisisi sa boses ni Bianca ay totoo. Wala nang bakas ng kayabangan ng isang batang pilit na nakikisabay sa layo ng mga mayayaman. Pero para kay Corazon, ang pagtulong sa puntong ito ay hindi na basta-basta pagpaparaya. Sasamahan kitang pumunta sa bodega ngayon mismo, wika ni Corazon na may pinal na tono. Titingnan natin kung ano ang binili mo ng milyon-milyong piso gamit ang pangalan mo. Pagkalipas ng isang oras, nakatayo na ang maglola sa harap ng isang malaking corrugated steel gate sa liblib na bahagi ng Laguna Industrial Zone. Ang lugar ay tahimik, tanging ang ingay ng mga dumadaang truck sa malayo ang maririnig. May nakasulat na authorized personnel only sa itaas ng tarangkahan, pero ang pintuan ay nakaawang ng bahagya. Gamit ang kanyang dating ID badge sa Technopark na nakatago pa rin sa kanyang bulsa bilang alaala, dahan-dahang tinulak ni Corazon ang pinto. Ang loob ng bodega ay sementado, malamig, at amoy kalawang at basang karton. Nakasalansa ng mga kahon hanggang sa kisame, may mga tatak na nagpapakitang galing nga ito sa mga lumang serye ng microchips. Pero habang papalapit si Corazon sa mga nakabukas na kahon sa gitna, ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Binuksan niya ang isang kahon at kumuha ng isang depektibong circuit board. Sa pamamagitan ng lumang magnifying glass na laging dala sa kanyang bulsa, sinuri niya ang ilalim ng piyesa. May nakita siyang pulang marka, isang maliit na guhit na ginawa ng QA department noong mga panahong ibinabagsak pa ang mga ito dahil sa sunog na sirkito. Hinarap niya si Bianca na nakatayo sa likod niya. Nanginginig ang mga labi. Hindi ito imported, Bianca, ang sabi ni Corazon. Ang boses ay pabulong, pero matalim na parang balaraw. Ito ang mga basurang tinapon ng pabrika namin 2 taon na ang nakararaan. Pinulot nila, nilagyan ng bagong balot, at ngayon, ikaw ang pinapagtago nila sa kasalan ng ibenta ito bilang bagong produkto. Bago pa makasagot ang nanginginig na apo, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na sulok ng bodega. Aba, ang galing talaga ng retiradong QA inspector, ani Gavin. Habang lumalakad papalapit mula sa dilim, may kasamang 2 lalaking nakajacket na itim. Sayang lang, at huli na ang lahat para mag-inspeksyon kayo, Nay. Dahil ang pirma ni Bianca rito, hinding-hindi na mababawi. Nay, basahin niyo to.
Pakiusap, pirmahan nyo na. Kapag hindi natin binayaran ang natitirang balanse sa loob ng 10 araw, kakasuhan ako ng estafa. Ako ang nakapirma bilang co-maker, Nay. Makukulong ako! Ang boses ni Bianca ay nanginginig habang inilalagay sa ibabaw ng mesa ang isang makapal na Notice of Default and Demand to Pay. Ang mukha ng dalaga ay namumutla, ang mga mata ay namamaga sa kakaiyak, at ang mga labi nito ay nanginginig habang nakatingin kay Corazon na noon ay tahimik na nag-aayos ng mga lumang kable ng radyo sa gilid ng silid. Hindi agad sumagot si Corazon. Dahan-dahang ibinaba niya ang hawak na plais, pinunasan ang mga dalirium na may bahid ng grasa sa isang basahan, saka tiningnan ang apo. Sa loob ng ilang araw, mula nang mapahiya si Gavin sa sari-sari store ni Nena, ang binata ay tila naglaho na parang bula. Hindi nagpapakita sa bahay, pero patuloy na nagpapadala ng mga banta sa pamamagitan ng mga dokumentong legal. At ngayon, ang bitag ay tuluyan ng sumaklot kay Bianca. Magkano no ang sinasabi nilang kailangan mong bayaran, Bianca? Mahinang tanong ni Corazon. Ang boses ay kalmado, pero may bigat na nagpalunok sa dalaga. Mahigit 1 milyon, Nay. Umiiyak na sagot ni Bianca, habang napaupo sa silya at tinakpan ang mukha ng mga kamay. Sabi ni Gavin, para yun sa unang shipment ng mga imported electronic components para sa kumpanya namin. Pero kailangan daw munang i-clear ang huling balanse sa bodega sa Laguna Technopark bago i-release ang mga produkto. Kinuha niya ang pangalan ko bilang guarantor dahil sabi niya, tiwala naman tayo sa isa't isa. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa labi ng matanda. Tiwala. Iyan ang salitang madalas gamitin ng mga taong walang intensyong maging tapat sa simula pa lang. Tumayo si Corazon at lumapit sa mesa. Kinuha niya ang papel na naglalaman ng pangalan ng supplier company at ang address ng bodega. Nang mabasa niya ang pangalan ng kumpanya na nakatatak sa dokumento, ang kanyang mga mata ay naningkit. Golden Matrix Trading. Hindi na bago kay Corazon ang pangalang iyon. Noong huling taon, bago magsara ang Laguna Technopark, ang kumpanyang iyon ang lumitaw sa mga ulat ng internal audit dahil sa tangkang pagpuslit ng mga depektibong microchips palabas ng compound. Ngunit dahil biglang lagsara ang pabrika, ang kaso ay natabunan at ibinilang na lamang bilang normal inventory loss. Hindi ka lang niloloko ni Gavin tungkol sa negosyo, Bianca. Seryosong sabi ni Corazon habang nakatitig sa mga mata ng apo. Ang kumpanyang pinagkakautangan mo ngayon ay ang dating sangkot sa nakawan ng mga piyesa sa pabrika kung saan ako nagtrabaho. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Tumigil ang pag-iyak sa loob ng ilang segundo. Nay, anong ibig mong sabihin? Si Gavin magnanakaw? Hindi ko pa alam ang buong lawak ng ginagawa niya. Sagot ni Corazon habang inilalagay ang papel sa bulsa ng kanyang apron. Pero ang alam ko, kung hindi natin aalamin kung nasaan ang mga imported components na sinasabi niya, ikaw ang makukulong sa salang pagtatago ng puslit na gamit. Dumayo si Bianca, pilit na kumakapit sa braso ng matanda. Tulungan niyo ako, Nay. Si Gavin, ayaw na akong sagutin sa telepono. Sabi niya, kung hindi ko raw mapipilit si Nanay na ibigay ang retirement fund, bahala na akong mabulok sa kulungan. Wala na akong ibang malalapitan. Ang takot at pagsisisi sa boses ni Bianca ay totoo. Wala nang bakas ng kayabangan ng isang batang pilit na nakikisabay sa layaw ng mga mayayaman. Pero para kay Corazon, ang pagtulong sa puntong ito ay hindi na basta-basta pagpaparaya. Sasamahan kitang pumunta sa bodega ngayon mismo. Wika ni Corazon na may pinal na tono. Titingnan natin kung ano ang binili mo ng milyon-milyong piso gamit ang pangalan mo. Pagkalipas ng 1 oras, nakatayo na ang maglola sa harap ng isang malaking corrugated steel gate sa liblib na bahagi ng Laguna Industrial Zone. Ang lugar ay tahimik, tanging ang ingay ng mga dumadaang truck sa malayo ang maririnig. May nakasulat na authorized personnel only sa itaas ng tarangkahan. Pero ang pintuan ay nakaawang ng bahagya
gamit ang kanyang dating ID badge sa Technopark na nakatago pa rin sa kanyang bulsa bilang alaala. Dahan-dahang tinulak ni Corazon ang pinto. Ang loob ng bodega ay sementado, malamig, at amoy kalawang at basang karton. Nakasalansan ang mga kahon hanggang sa kisame, may mga tatak na nagpapakitang galing nga ito sa mga lumang serye ng microchips. Pero habang papalapit si Corazon sa mga nakabukas na kahon sa gitna, ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Pinuksan niya ang isang kahon at kumuha ng isang depektibong circuit board. Sa pamamagitan ng lumang magnifying glass na laging dala sa kanyang bulsa, sinuri niya ang ilalim ng pyesa. May nakita siyang pulang marka. Isang maliit na guhit na ginawa ng QA department noong mga panahong ibinabagsak pa ang mga ito dahil sa sunog na sirkito. Hinarap niya si Bianca na nakatayo sa likod niya. Nanginginig ang mga labi. Hindi ito imported, Bianca. Ang sabi ni Corazon. Ang boses ay pabulong pero matalim na parang balaraw. Ito ang mga basurang tinapon ng pabrika namin 2 taon na ang nakararaan. Pinulot nila, nilagyan ng bagong balot, at ngayon, ikaw ang pinapagtago nila sa kasala ng ibenta ito bilang bagong produkto. Bago pa makasagot ang nanginginig na apo, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na sulok ng bodega. Aba, ang galing talaga ng retiradong QA inspector, ani Gavin. Habang lumalakad papalapit mula sa dilim, may kasamang 2 lalaking naka-jacket na itim. Sayang lang, at huli na ang lahat para mag-inspeksyon kayo, Nay. Dahil ang pirma ni Bianca rito, hinding-hindi na mababawi. Huwag mong hawakan ang apo ko, Gavin. At huwag na huwag mo akong tatawaging Nay. Dahil walang nag-iisang kriminal sa pamilya ko. Ang boses ni Corazon ay hindi nanginginig. Nanatili siyang nakatayo sa pagitan ni Bianca at ni Gavin, habang ang 2 lalaking kasama ng binata ay dahan-dahang humakbang para harangan ang nag-iisang daan palabas ng bodega. Ang amoy ng alikabok at kalawang sa paligid ay tila lalong bumigat. Natawa ng mapait si Gavin, saka inayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo shirt. Kriminal? Masyado naman kayong marahas magsalita, Ginang Medina. Negosyo lang ito. Kumuha kami ng mga rejected materials mula sa liquidator ng Technopark, inayos ng kaunti, at ibebenta sa mga online assembly shops. Legal yan. Hindi legal ang nakao, Gavin. Malamig na tugon ni Corazon. At lalong hindi legal ang gamitin ang peking pirma ng isang retiradong kongyan para makakuha ng pautang sa bangko gamit ang pangalan ng apo ko bilang garantiya. Lumingon si Corazon kay Bianca, na ngayon ay halos mapaupo na sa sahig dahil sa takot. Ang mga mata ng dalaga ay lumuluha habang nakatitig sa mga kahon ng depektibong pyesa. Bianca, tignan mo to. Ito ba ang sinasabi mong magandang kinabukasan na bibilhin nyo gamit ang pera ko? Ang magbenta ng basura sa mga taong nagtitiwala sa inyo? Hindi ko po alam. Hikbi ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sabi ni Gavin, selyado ra ang mga ito galing sa Japan. Sabi niya, kaunting pirma lang sa release forms, magiging milyonaryo na kami. Pakiusap, iligtas niyo ako. Ayoko makulong. Lumapit si Gavin at hinawakan sa balikat si Bianca. Ngunit marahas itong tinabig ng dalaga. Bahaging nagbago ang mukha ng binata. Naging mas madilim ang tingin nito kay Corazon. Alam niyo, Ginang Medina, may laban pa naman tayo. Bulong ni Gavin habang kumukuha ng isa pang dokumento mula sa kanyang itim na bag. Isang pirma mo lang sa temporary guardianship at authorization to withdraw. Babayaran ko ang multa sa bodega. Walang makukulong. Malilinis ang pangalan ni Bianca. At kayong dalawa, makakatira pa rin sa bahay niyo nang walang iniisip na utang. At kung hindi ako pumirma? Hamon ni Corazon. Tumingin si Gavin sa kanyang mga kasama bago muling hinarap ang matanda ng may nakakatakot na ngiti. Kung hindi kayo pipirma, maiiwan ang apo niyo rito, kasama ang mga pulis na paparating. Dahil bago ako pumunta rito, tumawag na ako sa Securities and Exchange Commission at sa Bureau of Customs para i-report ang illegal storage ng counterfeit electronics sa pangalan ni Bianca Medina.
Kaya ang pumili, Nay. Ang pera mo o ang kalayaan ng nag-iisang apo mo? Ito ang pinakamalaking sugal ni Gavin. Alam niyang sa kulturang Pilipino, ang pagmamahal ng isang ina o lola sa kanyang anak o apo ay walang hanggan, na handang ibigay ng isang magulang ang lahat, maging ang sarili nitong buhay at danggal, upang wag lang mapahamak ang dugo't laman nito. Tumingin si Corazon kay Bianca. Nakita niya ang takot, ang panghihina, at ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng bata. Pero nakita rin niya ang sarili niyang mga pagkakamali sa nakaraan, ang labis na pagpaparaya, ang pagbubulag-bulagan sa mga maling ginagawa ni Bianca dahil lamang sa takot na baka magalit ito sa kanya. Kung ililigtas kita ngayon sa pamamagitan ng pera ko, Bianca, isip ni Corazon, hinding-hindi ka matututong tumayo sa sarili mong mga paa. At habang buhay kang magiging alipin ng mga lalaking katulad ni Gavin. Dahan-dahang binitawan ni Corazon ang hawak na magnifying glass. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gavin, ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon. Gawin mo ang gusto mo, Gavin, malamig na sabi ni Corazon. Tawagan mo ang mga pulis. Tawagan mo ang customs. Nanlaki ang mga mata ni Bianca sa narinig. Nay, anong sinasabi niyo? Ipapahuli niyo ako. Hindi kita ipapahuli, Bianca. Sagot ni Corazon nang hindi pinalalambot ang boses. Pero hindi ko rin babayaran ang mga kasalanang ikaw mismo ang pumirma nang nakapikit ang mga mata. Kung kailangan mong harapin ang batas para magising ka sa katotohanan, haharapin natin ito. Pero hinding-hindi ko ibibigay ang huling sentimo ng buhay ko sa isang kriminal na patanga si Gavin. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa isang matandang kongyan na akala niya ay madaling takutin. Seryoso ka ba, matanda? Galit na sigaw ni Gavin, habang ang dalawang lalaki sa likod niya ay nagsimula ng lumapit upang agawin ang bag ni Corazon. Bago pa man sila makalapit, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng bodega. Kasunod ng tunog ng mga sirena na mabilis na papalapit. Ang tunog ng mga sirena sa labas ng bodega ay tila batingaw ng kamatayan para sa kayabangan ni Gavin. Ang dalawang lalaking kasama niya ay mabilis na nagkatinginan, bakas ang takot sa kanilang mga mukha, bago patakbong tumungo sa likurang pinto ng bodega upang tumakas. Naiwan si Gavin na nakatayo sa gitna ng malamig na semento. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na ibinubulsa ang mga pekeng dokumento. Anong ginawa mo, matanda? Galit na bulong ni Gavin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng put at takot. Sabi mo, hindi mo babayaran ng utang? Bakit may pulis sa labas? Hindi ko tinawagan ang pulis para bayaran ng utang mo, Gavin. Malamig na tugon ni Corazon habang dahan-dahang tinutulungan si Bianca na tumayo mula sa sahig. Tinawagan ko sila dahil may nagaganap na pagnanahaw ng ari-arian ng kumpanya rito sa bodega mo. At ang may-ari ng mga piyesang ito, ang Laguna Technopark Liquidating Committee, ay matagal lang naghahanap kung sinong gago ang napuslit ng batch 402. Bumukas ng marahas ang malaking gate ng bodega. Pumasok ang 4 na opisyal ng pulisya kasama ang isang lalaking naka-Amerikana, si Engineer Cruz, ang head ng legal department ng dating pinagtatrabahuhan ni Corazon. Ayan siya, officer, turo ni Engineer Cruz kay Gavin. Siya si Gavin Santiago, ang labas-masok sa compound bago tuluyang isara ang pabrika. At ayon sa ating QA expert na si Ginang Medina, ang mga piyesang nakaimbak dito ay tugma sa mga nawawalang inventory na may serial numbers mula sa aming main factory. Agad na lumapit ang 2 pulis kay Gavin. Bago pa man makapagsalita ang binata, pinaligiran na siya ng mga ito at hinawakan sa magkabilang braso. Teka muna! Hindi sa akin ang bodega na ito! Sigaw ni Gavin habang napupumiglas. Pangalan ni Bianca Medina ang nakasulat sa kontrata ng upa. Siya ang may-ari ng kumpanya. Siya ang nag-utos sa akin na iimbak ang mga gamit na ito rito. Tumingin ang mga pulis kay Bianca na nanginginig sa gilid ni Corazon. Ang dalaga ay hindi makapagsalita. Ang kanyang buong katawan
ay nayayanig sa matinding takot at kahihiyan. Ang hiya na pilit ning iniiwasan sa harap ng kanyang mga kaibigan ay ngayon ay narito, mas matindi at mas mapangwasak sa harap ng mga otoridad at ng sarili niyang lola. Ito po ang kopya ng orihinal na kasunduan, officer. Singit ni Corazon sabay abot ng isang maliit na folder na kanina pa niya hawak sa loob ng kanyang bag. Dito ay malinaw na nakasulat na si Gavin Santiago ang nag-asikaso ng lahat ng papeles gamit ang isang huwad na Special Power of Attorney na may pekeng lagdako. At meron din kaming audio recording ng kanyang pag-amin kanina lamang na siya ang nagdala ng mga gamit na ito rito para pilitin kaming magbayad. Tiningnan ng pulis ang mga dokumento at tumanggo. Sumama ka sa amin sa istasyon, Mr. Santiago. Doon mo ipaliwanag ang tungkol sa peking SPA at sa mga nahaw na piyesang ito. Nay, pakiusap! Wag! Sigaw ni Gavin habang kinakalagad palabas ng bodega. Bianca, sabihin mo sa kanila, mahal kita, di ba? Hindi mo ako kayang gawa ng gito. Ngunit hindi tumingin si Bianca. Itinakip niya ang kanyang mga mukha sa dibdib ni Corazon, habang ang tunog ng mga yabag ng pulis at ang pag-alis ng patrol car ay dahan-dahang lumalayo. Nang tumahimik ang loob ng bodega, humarap si Engineer Cruz kay Corazon nang may paggalang. Salamat, Aling Corazon. Kung hindi dahil sa talas ng mata mo sa mga serial numbers at sa pag-report mo sa amin kagabi, baka tuluyan ang naitakbo ang mga gamit na ito. Makakaasa kayo na gagawin ng kumpanya ang lahat para matanggal ang pangalan ng apo ninyo sa kasong ito bilang biktima ng panloloko. Salamat po, Engineer. Mahinang sagot ni Corazon. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Nang makaalis si Engineer Cruz, naiwan ng maglola sa gitna ng malaking bodega. Dahan-dahang inalis ni Corazon ang mga kamay ni Bianca sa kanyang balikat. Ang kanyang tingin sa apo ay hindi galit, kundi isang malalim na pagkabigo na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Nay, patawarin niyo po ako. Hikbi ni Bianca, lumuhod sa harap ng matanda at hinawakan ang laylayan ng kanyang palda. Nabulag ako. Akala ko po kapag sumama ako kay Gavin, magkakaroon ako ng buhay na hindi ko kailangang ikahiya. Ayokong maging mahirap tulad natin. Ayokong maging kongyon lang habang buhay. Tumingin si Corazon sa kanyang mga palad. Ang mga palad na may mga permanenteng marka ng pagtatrabaho sa makina, ang mga palad na nagpalaki kay Bianca nang walang hinihinhing kapalit. Ang pagiging kongyon ba ang ikinahihiya mo, Bianca? Mahinang tanong ni Corazon. Ang boses niya ay parang basag na salamin. O ang katotohanan na ang perang pinalaki ko sa'yo ay galing sa marangal na paraan, habang ang kinabukasan na gusto mo ay binuo mo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagnanakaw. Tumalikod si Corazon at dahan-dahang naglakad patungo sa labasan ng bodega. Iniwan si Bianca na umiiyak sa gitna ng dilim at ng mga depektibong piyesa. Pag-uwi sa maliit nilang bahay sa tapat ng Riles, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng dumaang tren. Walang nagsasalita. Dire-diretsong pumasok si Corazon sa kanyang silid. Iniwan si Bianca na nakatayo sa gitna ng sala habang nakatingin sa mga lumang larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. Mga larawan ng kanyang pagtatapos sa elementarya at high school, kung saan laging nakatayo sa likod niya si Corazon, suot ang kupas na uniforme ng pabrika, ngunit may pinakamalaking ngiti. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nakaupo na si Corazon sa hapagkainan. Sa harap niya ay may 2 baso ng maligamgam na tubig at isang lumang notebook kung saan nakasulat ang bawat sentimo ng kanyang mga gastusin sa loob ng 20 taon. Lumabas si Bianca mula sa kanyang silid. Gulo-gulo ang buhok at may mga matang na mamaga pa rin. Dahan-dahan itong lumapit at naupo sa tapat ng matanda. Nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Nay, mahinang tawag ni Bianca. Sabi po ni Tita Nena kagabi, galit na galit daw ang pamilya ni Gavin sa atin. Balak daw po nilang kumuha ng mas malakas na abogado para idiin ako sa kasong estafa
kung hindi natin iuurong ang demanda laban kay Gavin. Inilapag ni Corazon ang kanyang ballpen. Tumingin siya kay Bianca nang may malamig na kapanatagan. Hayaan mo silang kumuha ng abogado, Bianca. Sa batas ng Pilipinas, ang pekeng dokumento ay mananatiling peke kahit bihisan mo pa ng ginto. At ang katotohanan na ikaw ay biktima ng panloloko at panggigipit ay nakasulat na sa testimonya na ibinigay natin kay Engineer Cruz. Pero Nay, paano po kung madamay pa rin ako? May takot sa boses ng dalaga. Sabi ni Tita Nena, mas mabuti raw na bayaran na lang natin ang pamilya ni Gavin para matapos na ang gulo. May pera naman daw kayo mula sa retirement nyo. Ang pera ng huling sweldo ko, wika ni Corazon habang dahan-dahang isinasara ang notebook, ay hindi pambayad sa kalayaan ng mga taong kusang pumasok sa kulungan ng sarili nilang kasakiman. Bianca, ang kapatid kong si Nena ay matagal nang walang ibang nakikita sa akin kundi isang bangko. At ikaw na pinalaki ko sa ilalim ng marangal na bubong na ito, ay natuto na ring tumingin sa akin bilang isang kasangkapan para sa mga ambisyon mo. Sumikip ang dibdib ni Bianca. Muling nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nay, hindi po sa ganoon. Mahal ko po kayo. Kung mahal mo ako, Bianca, hindi mo hahayaang sabihin ng lalaking yon na ako ay ulyanin at walang utak sa harap ng ibang tao. Matigas na sabi ni Corazon. Hindi mo hahayaang hawakan ko ang bulpen para ipamigay ang natitirang buhay ko dahil lang sa takot mong iwanan ka ng isang kriminal. Ang pag-ibig ay hindi bulag, Bianca. Ang pag-ibig ay may mata. At ang unang nakikita nito ay ang karangalan ng taong nagbigay sa iyo ng buhay. Tumayo si Corazon, kinuha ang kanyang lumang bag at hinarap ang apo. Ngayong araw, may huling pagpupulong ang Laguna Technopark Liquidating Committee kasama ang mga kinatawan ng bangko at ang pamilya ni Gavin sa opisina ng kapitan ng barangay. Doon nila balak tapusin ang usapin tungkol sa guardianship ko at sa kaso ng bodega. Sasama ka sa akin, Bianca. At doon mo ipapakita kung may natitira pa sa iyong dugo ng pamilya Medina. Hindi na naghintay ng sagot si Corazon. Lumabas siya ng pinto habang ang hangin ng umaga ay tila nagdadala ng hamon ng isang huling laban. Pagdating sa bulwagan ng barangay, ang kapaligiran ay puno ng bulong-bulungan. Nakaupo na doon si Nena sa tabi ng ina ni Gavin, na si Ginang Santiago, isang babaeng kilala sa pagiging marangya, ngunit kilala rin sa pagiging mapang-api sa mga mahihirap sa kanilang komunidad. Ayan na pala ang matandang ulyanin. Bulong ng ina ni Gavin habang nakatingin kay Corazon na pumapasok kasama si Bianca. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo ngayon, Corazon. Ang anak ko ay may pangalan sa lugar na ito. Hinding-hindi mo siya basta-basta maipakukulong ng walang kapalit. Tumingin si Corazon kay Kapitan, na noon ay seryosong nag-aayos ng mga papel sa gitna ng lamesa. Kapitan, nandito po ako para tapusin ang gulo na sinimula ng mga taong nakapaligid sa akin. At para patunayan na ang isip ko ay mas malinaw pa kaysa sa tubig na ginagamit ninyo para linisin ang inyong mga kamay. Inilabas ni Corazon ang isang opisyal na sertipiko mula sa National Center for Mental Health. Isang dokumentong kinuha niya sa tulong ng Legal Department ng Technopark. 2 araw na ang nakalilipas. Ito po ang medical clearance ko, Kapitan. Deklara ni Corazon na may lakas na nagpatahimik sa buong silid. Ako ay declared 100% mentally fit ng 3 independenteng doktor. Ang lahat ng guardianship papers na dinala rito ni Gavin at ng kanyang abogado ay walang bisa at gawa-gawa lamang para sa pansariling interes. Nanlaki ang mga mata ni Nena habang ang ina ni Gavin ay napatingin sa kanyang sariling abogado na ngayon ay dahan-dahang nag-iwas ng tingin. At tungkol naman sa kaso ng aking apo, patuloy ni Corazon habang hinahawakan ang balikat ni Bianca. Nandito siya ngayon para ibigay ang kanyang formal na testimonya bilang testigo ng gobyerno laban sa pagnanakaw at smuggling na ginawa ni Gavin Santiago. Tumingin ang lahat kay Bianca. Ito na ang sandali ng pagpapasya. Ang kanyang kinabukasan, ang kanyang dangal, at ang kanyang pagmamahal sa pamilya
ay nakasalalay sa susunod na mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Tumahimik ang buong bulwagan ng barangay. Ang bawat mata ay nakatutok kay Bianca, na noon ay nakatayo sa tabi ni Corazon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo habang nakatitig sa ina ni Gavin na may matatalim na mata, at kay Nena na patuloy na kumukurap na parang nagbibigay ng huling babala. Bianca, anak, seryosong wika ni Kapitan habang inaayos ang mikropono sa kanyang harap. Sabihin mo sa amin ang katotohanan. Sino ba talaga ang nagpabili at nag-imbak ng mga piyesang iyon sa bodega? Ikaw ba o si Gavin? Huminga ng malalim si Bianca. Tumingin siya kay Corazon. Nakita niya ang pagod, ngunit matatag na muka ng kanyang nanay. Ang muka ng taong hindi kailanman nagreklamo sa bawat overtime sa pabrika para lang may maipambayad sa kanyang matrikula. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Bianca ang matinding bigat ng kanyang mga maling desisyon. Si Gavin po, malinaw at buong giting na sagot ni Bianca. Ang kanyang boses ay bagaman nanginginig ay sapat na para marinig ng lahat. Si Gavin po ang nag-asikaso ng lahat. Siya ang kumuha ng pangalan ko para maging garantor, at siya rin ang nagpilit sa akin na pirmahan ang mga release forms nang hindi ko binabasa. Sabi niya, para raw po sa negosyo namin. Pero ang totoo, ginamit niya lang ako para itago ang mga nakaw na piyesa mula sa Technopark. Piking balita yan! Sigaw ng ina ni Gavin habang tumatayo at itinuturo si Bianca. Kapitan, sinisiraan lang ng batang yan ang anak ko dahil hindi niya matanggap na hihiwalayan na siya ni Gavin. Huwag kayong maniwala sa kanya. May patunay kami, Kapitan. Kalmadong singit ni Corazon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at iniabot sa sekretarya ng barangay para i-play sa speaker ang audio recording na nakuha niya mula sa bodega kagabi. Ang pag-uusap kung saan malinaw na inamin ni Gavin na siya ang nagdala ng mga gamit at pinilit si Bianca na pumirma gamit ang pekeng SPA. Kung hindi kayo pipirma, maiiwan ang apo niyo rito kasama ang mga pulis. Ang pera mo o ang kalayaan ng nag-iisang apo mo. Ang boses ni Gavin na may halong pananakot at kayabangan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Wala nang nakapagsalita sa panig ng mga Santiago. Ang kanilang abogado ay dahan-dahang nag-ayos ng kanyang mga gamit at bumulong sa ina ni Gavin bago tuluyang lumabas ng bulwagan. Ayan po ang katotohanan, Kapitan, sabi ni Corazon. Ang aking apo ay nagkamali dahil sa tiwala at kawalan ng pag-iingat. Pero siya ay handang humarap sa batas bilang testigo, at ang aking huling sweldo at retirement fund ay mananatili sa aking pangangalaga para sa aking marangal na pamumuhay, hindi para sa mga taong gustong yumaman sa pamamagitan ng panloloko. Napayuko si Nena sa kanyang upuan. Hindi na magawang tumingin sa mga kapitbahay na ngayon ay nagsisimula ng magbulungan tungkol sa kanyang pagtataksil sa sariling kapatid para sa 10% komisyon. Humarap si Kapitan sa sekretarya at nag-utos. I-record ang lahat ng ito. Ipadala ang kopya ng testimonya at audio sa presento para isama sa kaso laban kay Gavin Santiago. Tapos nang usapin sa guardianship. Malinaw na si Ginang Corazon Medina ay may buong kakayahan at kalayaan sa kanyang sarili. Nang matapos ang pagpupulong, mabilis na umalis ang ina ni Gavin kasama si Nena na pilit na sumusunod sa likod nito. Ngunit marahas din itong itinulak palayo ng matandang Santiago. Ang alyansa ng kasakiman ay tuluyan ng naglaho nang mawala ang pera. Naiwan si Corazon at Bianca sa labas ng bulwagan ng barangay habang ang araw ay mataas na sa langit. Huminto si Corazon sa tapat ng isang malaking puno ng manga. Hinarap ang apo na ngayon ay tahimik na umiiyak sa tabi niya. Nay, bulong ni Bianca. Salamat po at patawad po sa lahat ng nagawa ko. Handa po akong harapin ang anumang parusa ng batas. Tumingin si Corazon sa malayo, sa direksyon ng saradong pabrika ng Technopark, kung saan niya inilaan ang kalahati ng kanyang buhay. Ang batas ay may parusa, Bianca, mahinang sabi ni Corazon. Pero ang pinakamahirap na parusa
ay ang pagharap mo sa salamin araw-araw. Alam mo na ang buhay na gusto mo ay muntik ng pumatay sa karangalan ng taong nagpalaki sa'yo. Mag-impake ka ng mga gamit mo pag uwi natin. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Nay, pinalalayas niyo na po ako? Hindi kita pinalalayas dahil sa galit, Bianca. Sagot ni Corazon habang dahan-dahang naglalakad palayo. Pinalalayas kita dahil kailangan mong matutong magtrabaho para sa sarili mong pagkain, tulad ng ginawa ko noong kasing edad mo ako. Doon mo lang maiintindihan ang totoong halaga ng bawat piso. Naging mabilis ang paggulong ng mga pangyayari pagkatapos ng pagpupulong sa barangay. Si Gavin ay formal na sinampahan ng kasong qualified theft, falsification of public documents, at estafa ng Laguna Technopark Liquidating Committee, gamit ang mga matitibay na ebidensyang inihanda ni Corazon. Dahil sa bigat ng mga kaso at pagkakaroon ng mga testigo tulad ni Bianca, hindi pinayayang magpiyansa ang binata habang nagpapatuloy ang paglilitis. Samantala, si Nena ay napilitang ibenta ang kanyang maliit na sari-sari store at ang natitirang bahagi ng lupang pamana ng kanilang mga magulang para pambayad sa mga utang na iniwan ni Gavin, dahil napatunayan ding nagamit ang kanyang tindahan bilang drop-off point ng ilang depektibong pyesa. Isang hapon, habang nag-iimpake ng huling kahon si Nena sa kanyang tindahan, lumapit si Corazon. Walang dala ang matanda, kundi ang isang maliit na sobre na naglalaman ng mga lumang resibo ng mga utang ni Nena na binayaran niya noon. Manang, nanginghinig ang boses ni Nena habang nakatingin sa kapatid. Sana tulungan mo naman ako. Wala na akong matitirhan. Kahit sa maliit na silid lang sa bahay mo, papayag ako. Ako na ang magluluto at maglilinis para sa'yo. Inilapag ni Corazon ang sobre sa ibabaw ng walang lamang estante. Nena, sa loob ng 20 taon, bawat dumi na ginawa mo ay pinunasan ko. Bawat utang mo, binayaran ko. Dahil akala ko, ang pamilya ay nagtutulungan. Pero nang ibenta mo ang impormasyon ko kay Gavin para sa 10%, doon ko naintindihan na ang tingin mo sa akin ay hindi kapatid, kundi isang balon ng pera na walang katapusan. Nagkamali ako, Manang. Nabulag lang ako sa hirap. Iyak ni Nena habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Corazon. Dahan-dahang binawi ni Corazon ang kanyang mga kamay. Ang kahirapan ay hindi dahilan para maging traidor, Nena. Ang bahay ko ay mananatiling bukas para sa mga taong marangal. Pero para sa mga taong marunong lang lumapit kapag may kailangan, tapos na ang tungkulin ko bilang kapatid mo. Gamitin mo ang natitirang pera mo para magsimula ng bagong buhay ng tapat. Huwag mo na akong tatawagan muli. Tumalikod si Corazon at lumakad palayo. Hindi pinansin ang mga pagsisigaw at pag-iyak ng kapatid sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-alis ng isang malaking tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Pag-uwi sa bahay, nakita niya si Bianca na nakaupo sa sala, katabi ang isang lumang maleta. Ang dalaga ay nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, walang kolorete sa muka at may dalang isang pirasong papel. Isang employment contract mula sa isang maliit na hardware store sa kabilang barangay. Nay, mahinang sabi ni Bianca habang tumatayo. Nakatanggap po ako ng trabaho bilang sales clerk. Minimum wage lang po, pero sapat na para sa upa ko sa isang maliit na kwarto malapit doon. At tutulong din po ako sa pag-asikaso ng mga papel para sa kaso laban kay Gavin. Lumingin si Corazon sa kanyang apo. Nakita niya ang takot sa mga mata nito sa pagharap sa totoong buhay ng mag-isa. Pero nakita rin niya ang isang bagong uri ng determinasyon na matagal nang nawala dahil sa labis na pagpaparaya. Mabuti, Bianca, sagot ni Corazon habang lumalapit at inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng maleta ng apo. Ang unang buwan ng pagtatrabaho ang pinakamahirap. Mararamdaman mo ang sakit ng katawan, ang pagod ng isip at ang tukso na sumuko. Pero kapag natanggap mo ang unang sweldo mo na galing sa sarili mong pawis, doon mo lang maiintindihan na ang pinakamagandang hiyas na magagamit mo ay ang sarili mong karangalan.
Lumapit si Bianca at mahigpit na niyakap ang matanda. Sa pagkakataong ito, ang yakap ay hindi puno ng takot o panghihingi ng pabor, kundi ng isang tapat na pasasalamat at pagkilala sa sakripisyo ng kanyang nanay. Salamat po, Nay, sa pagpili na huwag akong konsentihin. Bulong ni Bianca habang umiiyak. Pangako po, babalik ako rito na may bitbit na karangalan na hindi nyo na ikakahiyang ipagmalaki. Hihintayin ko ang araw na yan, Apo, sagot ni Corazon habang hinahaplos ang likod ng dalaga. Nang umalis si Bianca, bitbit ang kanyang maleta. Naupo si Corazon sa kanyang paboritong silya sa tabi ng bintana. Ang bahay ay tahimik. Walang ingay ng away, walang takot sa mga pekeng dokumento, at walang bigat ng mga lihim na traidor. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, naramdaman ni Corazon ang totoong kahulugan ng kalayaan at kapayapaan sa sarili niyang tahanan. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang maliit na garahe sa tabi ng riles na dating tambakan ng mga lumang gulong at basura ay ganap ng nagbago. May nakasabit na ngayong simpleng signboard na gawa sa kahoy. Medina Electronic and Appliance Repair Shop. Sa loob ng shop, nakasalansan ng mga sirang electric fan, plansa, at mga rice cooker na naghihintay na mabigyan ng bagong buhay. Sa gitna ng liwanag ng isang fluorescent lamp, nakaupo si Corazon habang hawak ang soldering iron. Sa kanyang tabi ay 2 dating kasamahan niya sa pabrika sa Laguna Technopark. Mga kababaihang nawalan din ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanya at nahihirapang makahanap muli dahil sa edad. Aling Corazon, tignan mo nga ito. Ani Teresita, isa sa mga manggagawa habang itinuturo ang circuit board ng isang flat-screen TV. Parang may sunog na condenser dito sa dulo. Tama ba ang hinala ko? Inilapik ni Corazon ang kanyang magnifying glass. Sinuri ang kulay at ang numero ng piyesa. Tama ka, Tess. Depektibo ang bahaging yan. Palitan mo ng bago mula sa kahon ng batch 3. Tandaan mo, sa bawat pagkumpuni, huwag mong mamadaliin ang paghihinang. Ang kaligtasan ng gagamit, ang pinakaimportanteng sertipikasyon natin. Ngumiti si Teresita at tumango. Dito sa maliit na shop na ito, gamit ang bahagi ng kanyang retirement fund, hindi lang sarili niya ang iniligtas ni Corazon. Nagawa niyang magtayo ng isang marangal na kanlungan para sa mga katulad niyang nakatatandang manggagawa. Mga taong itinuring ng basura ng malalaking pabrika, ngunit meron pa ring ginto sa kanilang mga kamay. Maya-maya pa, tumunog ang maliliit na batingaw sa may pintuan. Isang batang babae ang pumasok, may bitbit na maliit na backpack at suot ang simpleng uniforme ng isang cashier. Si Bianca. Ang kanyang mukha ay medyo may kaitiman ngayon dahil sa paglalakad sa ilalim ng araw at may kaunting pagod sa kanyang mga mata. Pero ang kanyang tindig ay matuwid at may kapanatagan. Lumapit siya kay Corazon at dahan-dahang kinuha ang kamay ng matanda para magmano. Magandang hapon po, Ma, mahinang sabi ni Bianca. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niyang Ma si Corazon, nang walang kasamang pilit o takot, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso bilang pagkilala sa nag-iisang totoong magulang na nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Magandang hapon, Apo, sagot ni Corazon habang ibinababa ang kanyang soldering iron at pinupunasan ang kanyang mga kamay. Kumustang biyahe mo mula sa hardware? Ayos naman po, Ma. Medyo marami lang pong dinedeliver na semento kaninang umaga, kaya medyo matagal ang pag-encode ko. Sagot ni Bianca habang binubuksan ang kanyang backpack at inilabas ang isang maliit na puting sobre. Inilapag niya ang sobre sa ibabaw ng mesa ng matanda, sa tabi ng notebook ng mga benta ng repair shop. Ito po ang unang sweldo ko pagkatapos ng promosyon ko bilang head cashier. Nakangiting sabi ni Bianca. May kaunting luha sa kanyang mga mata, pero puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. Hindi po ito kasing laki ng mga pangarap na ibinenta sa akin ni Gavin noon. Pero galing po ito sa bawat oras ng matapat na pagtatrabaho ko. Gusto ko pong ibigay sa inyo ang bahagi nito para sa pambili ng mga gamot nyo sa Rayuma. Tinitigan ni Corazon ang sobre, saka tumingin sa kanyang apo.
Nakita niya ang mga kamay ni Bianca. May kaunting gasgas at hindi na kasing lambot ng dati. Ngunit ang mga ito ay malinis, marangal, at hindi na nagtatago ng mga pekeng dokumento. Dahan-dahan kinuha ni Corazon ang sobre at binuksan ito. Kumuha siya ng 1,000 piso at ibinalik ang natitira sa kamay ni Bianca. Tatanggapin ko ang bahaging ito bilang tanda ng iyong utang na loob, Bianca. Wika ni Corazon nang may laming sa kanyang boses. Pero ang natitira ay itabi mo para sa sarili mong kinabukasan. Ang pinakamagandang regalo na ibinigay mo sa akin ngayong araw ay hindi ang perang ito, kundi ang katotohanan na kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa nang hindi ikinakahiya ang pinagmulan mo. Niyakap ni Bianca ang kanyang nanay ng mahigpit. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Corazon ang buong init ng pagmamahal na walang hinihinghing kapalit, walang kasamang tuwan sa pananalapi, at walang bigat ng kasalanan. Sa labas ng shop, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga lumang gusali ng Laguna Technopark. Ang ingay ng mga makina sa malayo ay tila isang pamilyar na kanta para kay Corazon. Isang kanta ng paggawa, ng sakripisyo, at ng tagumpay ng isang simpleng kongyon na nanalong muli ang karangalan at pamilya sa harap ng pinakamalaking pagsubok ng buhay. Ang tunog ng makina sa repair shop ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan ng gabi. Habang ang huling sinag ng araw ay nagiiwan ng banayad na liwanag sa mukha ni Corazon na sa wakas ay nakatagpo na ng tunay na kapayapaan. Ang bawat depektibong bahagi ay naayos at ang bawat pusong nasugatan ay natutong tumayo muli sa sarili nitong mga paa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, may mga gabi na hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahagi kung saan hinarap ni Corazon ang kanyang sariling apo sa loob ng malamig na bodega ng mga depektibong piyesa. Napakasakit para sa isang ina o lola na mapagtanto na ang batang pinalaki mo sa marangal na paraan ay handa kang ipagpalit sa mabilis na karangyaan. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihan sa ating lipunan. Mga tahimik na nagtatrabaho sa mga pabrika, nagtitiis ng pagod, puyat at sakit ng rayuma para lamang sa kanilang pamilya. Ngunit madalas na nakakalimutan at nababaliwala. Ang bawat salita rito ay isinulat ng may pagpupugay sa kanilang katatagan. Gaya ng isang depektibong sirkito sa mga makina na dumaan sa mga kamay ni Corazon, ang buhay ng tao ay may mga bahaging nasisira at nasusunog dahil sa maling desisyon at tiwala. Ngunit hindi dahil may sira ang isang bahagi, ay kailangan na nating itapon ang buong buhay natin. Minsan, ang kailangan lang natin ay ang tapang natanggalin ang mga depektibong tao sa ating paligid upang muling dumaloy ang kuryente ng pag-asa at kapayapaan sa ating puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Corazon, kakayanin niyo rin bang panindigan ang mahirap na desisyon na huwag konsentihin ang sarili ninyong dugo't laman upang turuan ito ng leksyon? Sana ay maibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Habang pinakikinggan ninyo ang kwentong ito, nasaan po kayo ngayon? Kayo ba ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang ng trabaho? O marahil ay nag-aasikaso ng inyong pamilya? Isulat ninyo ang inyong kwento sa ibaba. Dahil dito sa ating komunidad, palaging may nakahandang makinig sa inyong mga hinaing at tagumpay. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang maging inspirasyon sa iba pang mga kababaihan na kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanilang danggal. Nawai pagpalain kayo ng kapayapaan at lakas ng loob na harapin ang bawat hamon sa inyong sariling paraan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng buhay. Pamagat ng kwento. Ang alingaw-ngaw ng karangalan. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso Diaries.